Good morning, Pilipinas! Another day, another vlog with Hostisha. So for today's video, papakita natin kung ano yung bagong pinagkakaabalahan ko ngayon. So, mas pinili ko na lang kasi na mag-business instead of magtrabaho at maging empleyado. Why? Kasi kapag nagsipag ako, at least at the end of the day, yung kinikita ko is para sa akin at para sa pamilya ko. Namalay natin, pag sinuportahan nyo ko, at nag-drop by kayo dito para bumili, yun yung maging way para magkaroon ako ng sarili kong pwesto. Kasi pinapangarap ko rin talaga yun. Gusto kong magkaroon ng sarili kong restaurant, mini restaurant, or kahit na anong food and beverage related na business. So, mabalik tayo sa siomai. Ayan, pinagmi-mix ko na ng maayos or pinagko-combine ko na yung mushroom at the same time yung pork para at least equal yung pagkakaroon ng mushroom and pork kapag nag-portion na ako at nag-wrap ng siomai. So, ito kasing recipe ko, yung minimekos-mekos ko na yan, is my own recipe. Actually, trial and error ako. Nakagawa ko ng maalat, nakagawa ko ng matabang, pero hindi ko siya tinigilan hanggat makuha ko yung tamang lasa na alam kong papatok at magugustuhan din ng iba. Inuubos ko lang dyan yung premix para ma-mix well ko at makuha ko yung thickness na gusto ko at dapat. So, ayan, nilalagay ko lang siya ng gradual para at least lahat ng pork malagyan ng premix natin para at least isa ang lasa, maging equal siya. Diba? So, ngayon, habang iniintay ko yung siomai, nilagay muna natin siya sa ref. Magpo-portion muna ako ng pang-fried noodles ko. Yan yung noodles na naluto na namin kanina, pinalamig ko lang siya, set aside. And then, sa mga nagtatrabaho sa restaurant, I'm sure aware kayo kung paano at para saan kong ginagawa kong pagpo-portion. So that yung food costing natin is at least hindi tayo malulugi at the end of the day. Meron pa rin tayong kinita. Kasi once na kuha ka lang tansya-tansya, hindi mo makikita yung totoong kinita mo. Or kung may kikitain ka ba. Pero once na naka-portion kasi siya, masasabit madali mo mako-compute kung kumita ka nga talaga. And tara, ayan na yung nagawa ko. So, after kong gawin yan, nilalagay ko na siya sa chiller para at least hindi siya masira. Kasi kapag nasa room temp siya at mag-moist, mas madali siyang masira. Mas prone siya sa pagkasira at maging wastage. Sayang naman ang puhunan ng ante mo. So, ayan, pagkatapos nun, kinuha ko na rin yung pang pork siomai natin para at least ma-wrap ko na siya. So, habang nanonood ako ng TV niyan, katabi ko si dad, nag-wrap na rin ako. Yan. So, super focus ako pag-wrap niyan. Actually, even pag-wrap, hirap na hirap ako nung una kasi hindi ko alam kung paano. Pero sabi ko nga sa inyo, kapag sinubok na kayo ng pagkakataon, lahat ng hindi nyo kayang gawin, nagagawa nyo na. Mahilig din naman kasi akong mag-try ng bago. Actually, ugali ko talaga yon. Kung ano yung tingin kong pwedeng gawin para pagkakitaan, ginagawa ko. Kahit naman may trabaho ako, nagla-live selling pa rin kami ng mga ukay-ukay. So, ayan, yan yung ginagawa kong pag-wrap. Kasi yung gusto ko talaga is equal yung laman ng siomai. Hindi rin ako nagbebenta ng sobrang mahal kasi kahit paano, alam ko namang mahirap ngayon ang buhay. Though nahihirapan ako at kailangan ko ng pera. Pero sa paraang ito, pag binenta ko ito ng mura, mas maraming consumer ang bibili sa akin. At yung konting kita na yun per piece, pag maraming bumili, dadami din. So, kaya yan yung ginagawa ko. Tiis-tiis lang talaga, mold-mold lang. Ayan, iyayabang ko pa paano ko siya ginawa. And dadan! Isasalang ko na yan in a while. Magpapainit lang ako ng tubig. Try nyo na. Salamat!